lipat ng mga balance sa ledger. Tulad po nito, ayan, mga yan, may mga balance na. Ngayon, ang gagawin natin, ililipat natin dito sa ledger yung mga amount nila. So bago yun, tayo muna ay manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito na ako po ay magbahagi, Panginoon, ang aking nalalaman tungkol sa bookkeeping. Bigyan po kami ako ng wisdom. Ganyan po, Panginoon, ang aking mga kapatid dito, bigyan mo sila ng wisdom upang mas madali ng maunawaan aking ituturo. At naniniwala po, Panginoon, lahat po ng makakapanood ng video nito ay makakapasok po sa kanilang NC3 bookkeeping assessment. In Jesus' name, Amen. So sa assessment po, wala po itong laman. Ito, blanco siya na ganan. Ayan, blanco siya. Blanco po yan. So paano mo malalaman kung ano mang ilalagay mo dito? Pwede po tayong tumingin sa ledger. Ito, yan. Yan po. Ang paglalagay po nun, mula po dito sa cash, papunta dito sa accounts receivable, invoice inventory, input bot, store equipment, ganan. Pwede rin naman po dito kayo mag-base dito sa chart of account. So, ang pagkakasunod-sunod nan, cash, accounts receivable, ganun din, merges inventory, input bot, store equipment, ganun po. This liability, accounts payable, withholding tax payable, duties pay, output bot, yan lahat. Ang hindi nyo lang po isasama ay income summary. Ito po, wala po ito. Hindi mo siya ilalagay po dun sa sa worksheet. So lagyan ko lang siya ng i-block ko lang siya. Yan, para din yung maisama. Then sales revenue, transportation expense, wala po nito, huwag na ito isama. Yan, tanggalin na rin natin to. Saka po miscellaneous expense. Ito, wala din ito. Yan. Kasi po, kaya ko binawasan kasi pag nilalagay nyo lahat, mawawala na tayo ng space para sa iba. So pagkakasunod-sunod na ay cash, ayan na po yan, cash. Ito po lahat, ito magkakasunod, hanggang dito, yan. Ulayan natin para maganda. Yan, green. Then ito po, sa utilities ito. Ganun po pagkakasunod-sunod na. Hindi po pwedeng, hindi magkakasunod. Kasi sa, sa paggagawa natin ng statement of comprehensive income, sa cash position, malilito po kayo. So, dapat ganun tayo pagkakasunod-sunod na equity. Ito, kasama din. Yan. Sales. So, lahat po ng may kulay green, lahat po yun ay isusulat nyo whether meron po siyang laman sa ledger or wala. Kasi meron po dyan na wala siyang ledger, wala siyang yan. Ito parang income tax, parang wala din yata ito. Tingnan natin. Tingnan ko kung meron siyang ilalagay. Ay, meron pala talaga. So, yun. So, lahat po ng may green ilalagay natin. Yan. So, hindi ko na po, itatype isa-isa, sa, sa assessment. So, isusulat po siya ng isa-isa. So, magsimula na po tayo. So, cash, titingnan lang po tayo sa ledger kung magkano yung kanyang laman. So, magkano ba ang cash? Ayan. So, para di po pabalik-balik, alam ko nang gagawin ko. I-copy ko na lang muna ito. Ayan. Kakopy ko na lang muna siya. Then, ilagay ko sa isang Word. Ayan. Layout.
Skip. Ayan. Dito ko muna siya ilalagay para di ko balik-balik. Then, yan. Then, yan. Para magkasunod-sunod. Ayan. So, cash, magkano po? Copy ko na lang to. Debit, cash, 532. So, dapat po ito meron ditong Alt 8369. Peso sign. Kasi less ano. So, dito ko siya lalagay. Sa debit, so dito ko siya lalagay. Yan. Next. Kasi ko na muna to. Ay, kailangan ko pala ito mamaya. Next is merchants accounts receivable. Ayan. 245. Sinadyan ko na po siya ng medyo laki natin para kitang-kita nyo. Ayan. Yan. So, 245,000 accounts receivable debit. So, hindi ko kailangan dito maglagay ng peso sign. Isa lang po. Isa bawat column. Then, merchandise inventory. Magkano siya? Ito po, 90,000. 90,000. Next. Input bot. So, copy ko to. 66,520. Yan. Store equipment. 80,000. Ito pa lang medyo maliit. Laki natin. Yan. Then, accumulated depreciation. Store equipment na yun. 3,000. Debit po. Ano po yan? Credit. Credit siya. Normal balance po niya ay credit. So, dito siya. So, dahil nagbago, unang entry mo sa column, lagyan natin ng peso sign. Ayan. And then, office equipment. 7.5. Then, accumulated depreciation, office equipment. Saan na yan? Ito, 1.4. Credit. So, dapat alam nyo po siya kung debit siya or credit. Ano po dito? Paano nyo siya malalaman? Basta kung anong unang entry, yun yung normal balance niya. Katulad po ni cash, ito na lang. Muna tayo muna kay cash. Ito, si office equipment, debit ang unang niya, unang entry. So, debit ang normal balance niya. Si account depreciation, credit. So, credit yung normal balance niya. So, paglilipat natin sa worksheet, yun ang basihan nyo. Accounts payable po, ayan, credit, 84,000. Saan na tayo? Yan. Accounts payable, dito yung sa credit, 84,000. Ayan, puro payable pala itong kasunod. So, lahat yan ay credit na. Withholding tax, 800. Expanded, withholding tax payable. Saan na yan? 500. Sa pag-ibig contribution, parang 2,050. Tama, 2,050 nga. Notices payable. 0. Anong 0 to eh? So kahit huwag na natin lagyan. 0 yan, di ba nabayaran na natin yan eh. Kaya nag-0 yan eh. Ayun na 0. Output bot, 108,400. So, kaya natin to. Dito. Then, cash dividend payable. Meron ba? Wala. Wala ba to? Tingnan natin kung wala talaga. Baka di ko na nailipat sa dito. Sa beginning balance.
Cumulative accounts payable doon, tax payable, expanded loan, tax payable, is pag wala talaga. So, natin ipilit, ano. So, wala. Okay, ordinary share capital, meron yan. Saan tayo? Ayan, ito, 300,000. So, 300,000. So, tumama yan kasi dividends payable, meron yan, magkakaroon yan sa adjustment entry. Yan, retained earnings, 91,950. Copy ko na lang to. Dito yan, no? Ayun. Sales. So, laging kasama rin. 930,000. Then, sales returns allowance, debit yan. Kontra yan, kontra sales. Ayun, 25,000. Ayun, debit. Then, sales discount. Minute. So, pasensya na kayo. 5488. 5488. And purchases, 400,000. Then yung purchase returns and allowance niyan, credit yan. Ayun, 28,000. Then purchase discount, 2104. 2104. Sales expense, debit, ito ay 48,000, dalawang 24 to. SSS Pag-ibig, contribution, expense, parang wala pa itong laman. So wala pa nga. Rent expense, 10,500. Ayun, rent expense, 10,500. Magkakaroon po yun sa adjustment. Utilities expense, wala pa rin. Supplies expense, meron ito. Yun, 1,500 yung binili natin sa CDJ. Depreciation store equipment, so wala na to. Wala na to. Sa ano pa to? Sa ano pa yan? Adjustment. Ayan, wala na. Ayan. So, ang gagawin lang natin dito, dapat lahat ng debit saka lahat ng credit mag-total. So, dito mo sila lalagay sa total. Ayan, dito. So, i-calculate lang natin. So, 532,696 plus 245,000 plus 90,000 plus 66520 plus 80,000 plus 75 plus 25,000 plus 5488 plus 400,000 plus 48,000 plus 10,500 plus 1,500. Ayan. So, lagyan natin dito 1,512,204. Yan. So, dapat ito guys ay total dito para magbalanse tayo. Pag di tayo nag-total, ibig sabihin may mali tayong na entry. So, check natin. 3,000 plus 1,400 plus 84 plus 1,300 plus 2,050 plus 108,400 plus 300,000 plus 91,950 plus 930,000 plus 28 plus 2,104. Ayan. Ay, hindi balanse. Patay tayo dyan. So, isulat muna natin dito. 052 052 0504 054. Tama ba?
So, hindi siya balanse. So, check natin kung bakit hindi siya nagbalanse. So, mas malaki yung debit. So, less natin para malaman natin kung saan tayo nagkamali. 461.50. Naku, medyo malabo malayo-layo. So, ang gagawin natin, pag ganyan, ulitin natin ulit i-calcu. Baka naman, nagkamali lang tayo ng calcu. Check natin ulit. 532,696 plus 245 plus 90 plus 66520 plus 80 plus 75 plus 25,000 plus 5488 plus 400,000 plus 48 plus 10,5 plus 15. 1512 to offer talaga. Sa kabila naman, 3,000 plus 14 plus 84 plus 13 plus 2,050 plus 18,400 plus 300,000 plus 91,950 plus 930 plus 28,000 plus 2104. 55204. Ayun! 155. Di pa rin. Parang lumaki naman siya. Magkano ang diferensya? Minus 1512204. 40,000? Meron ba akong tinailagay? Purchase discount, sales discount. Parang meron eh. Wait lang ha. Sales discount purchase. Balikan natin yung mga ledger. 40,000. Sige, isa-isa natin yung entry. Isa-isa natin balikan. Baka hindi, mayroon akong hindi nailagay. Alam ko may entry na 40,000 eh. Sige, isa-isa natin. Cash 532,696. 532,696, okay. Accounts receivable. Tama ba to? Accounts receivable. 245. Tama ba? Okay. Next, merchandise inventory 90,000. Okay. Input BAT 66520. 66520. 66520. Okay. Store equipment 80,000. Store equipment, nasa na yan? 80,000. Tapos, ay parang, wait lang. Office equipment, parang meron tong ano. Saan na yun? Ayun, hindi ko pala nailagay yung beginning balance ni office equipment na 40,000. So, dito siya dapat. Sabi ko na nga pa eh. Dito guys, hindi ko siya nailagay. So, hindi siya magiging 7.5. So, meron pala siyang beginning balance. So, dapat meron dito November 1. So, big balance.
So, check na natin to. Ito yung pala. 40,000. So, dito, magiging siyang 47. Ayan. So, dapat wala dito November. Ayan. So, magiging na siyang 47,500. Yun. So, may importante guys na mailagay nyo lahat yung nandito sa beginning balance. Sa tulad nun, hindi ko siya nailagay, nakalagtaan ko siya. So, hindi talaga ako magbabalance kahit anong gawin ko. So, maganda rin yung nakikita natin yung mali para alam natin kung paano siya itama. So, dito magiging siyang 47. Ayan. So, try natin. Magbabalance na yan. Ulitin natin. 532,696 plus 245 plus 90 plus 66520 plus 80,000 plus 47,500 plus 25,000 plus 5,488 plus 40,000 plus 48 plus 10,500 plus 1,500. Ayun. 155,204. So, same na sila. So, kakopy ko na lang to. Sunod natin ng peso sign. Same din dito. Ayan. Ayan. So, hanggang dito na lang muna sa trial balance. Next po nating video yung adjustment entries, kung paano siya ilalagay, at paano siya gagawin sa susunod video. So, hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Sana may natutunan po